Hello mga ga, ito na po yung ating kalahating kilo recipe ng ating soft pandeshusa loaf. At ito'y talaga namang napakalambot at fluffy at napakasarap po. Kaya simulan na po natin. So dito sa ating harina ay gagamit lang po tayo ng kalahating kilo ng first class flour at syempre hindi mawala yung ating yes na gagamitin na ito'y mabango at madaling magpaalsa. At talaga namang lalong malambot at makinis ngayon yung ating dough dahil gagamit po tayo ng Vitapan Bread Improver. Iwan ko ba kung anong pronounce to mga ga. At mix lang po natin ito at yung ating mga sukat ng ating mga ingredients ay nasa video screen lang po natin. Paki-screenshot nyo lang ga. At sunod po natin ilagay yung ating asin, yung ating light brown sugar at vanilla extract. At lagyan po natin ito ng powdered milk at isang piraso ng itlog at yung ating tubig. And then tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin unti-unting basahin dito yung ating harina. At sa ating harina, pwede namang gumamit po tayo dito ng all-purpose flour. At pagkatapos maglagay po tayo dito ng margarine, pwedeng gumamit ng shortening, pwede ding yung butter. Mga ga, kung wala po kayong machine, pwede po magpakinis ng ating dough. Masahin nyo lang po ito ng mano-mano at siguraduhin nyo lang po na makinis po ang inyong dough para po malambot at maganda yung alsa ng ating dough. At yung aking dough ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine. Iba talaga mga ga pag sa machine kasi ang ganda at ang pino po talaga ng texture ng ating dough. At pagkatapos ay pinutol ko lang po ito sa 32 grams. At agad na po natin yung figurahin ng mahigpit at gagamit lang po ako dito ng hulmahan po natin ng loaf na may sizes po ito na 8x4 by 2.5. At yung mga napigura po natin ay i-arrange lang po natin dito sa ating hulmahan. At binanihan ko lang po ito ng margarine. Kailangan po ay kapalan lang po talaga natin sa pagbanya para hindi po dumikit mamaya pag nag-release na po tayo. At pinaalsa ko lang po ito ng 1 oras at kalahati. At niluto ko po ito mga ga sa preheated oven na 190 degrees Celsius sa loob po ng 25 minutes. At pag medyo malamig na ay i-release na po natin dito sa kanyang molder at ayan po napakadali lang po yung tanggalin kasi binanyahan po natin yung ating molder ng shortening or di kaya margarine. At tingnan nyo naman ga, napakakinis po ng texture ng ating pandeshusa loaf. At ito na may napaka-soft and fluffy. So ngayon gawa naman po tayo ng ating buttercream frosting. Gagamit lang po tayo dito ng ECC Butter 8. Kuha lang po tayo dito ng 1/2 cup lang. At lagyan lang po natin ito ng 1/2 cup ng powdered sugar. At i-mix ko lang po yan dito bago ko po batihin. Batihin lang po talaga natin ito ng mabuti hanggang sa kuminis po yung ginawa po natin na buttercream. Yung ating ECC Butter 8 ay available po ito sa mga baking store sa mga palengke po natin. At kung wala talaga ay pwede kayong mag-order through online. Napaka-smooth at masarap at mabango talaga yung ating Butter 8 mga ga, kaya subukan nyo na po ito. Pwede itong pang frosting po natin sa ating mga ensaymada or kung ano pa yung lagyan po natin na may mga frosting na tinapay. At kailangan lang po bago po natin gamitin yung ating ECC Butter 8 ay kailangan naka-room temperature na po ito. At make sure lang po natin na malamig na po talaga yung ating tinapay bago po natin lagyan ng frosting para hindi naman matunaw yung ating frosting. At lagyan lang po natin ito ng grated cheese. Ang gamit ko po dito na cheese ay yung deli queso. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye. At ito ay pwede nating pagkakitaan. Pang display po natin to sa ating mga stante.